Noong nakalang linggo, tahimik ko pong ginulita, pinagnilayan at inalala ang 10 taon ko sa serbisyo publiko. Maaaring sa iba kong mga kasama ay maikling panahon pa lamang ito. Ngunit sa maikling panahon ito, nalasap ko na ang tamis ng tagumpay at pait ng pagkabigo. Hayaan ninyong saglit kong sariwain ang mga kaganapang ito sa aking buhay. Una akong humarap sa bayan at nagpahayag ng kagustuhang maglingkod noong 2004. Sa panahong iyon, pangunahin kong naging katunggali sa konseho ang kagalang-galang Jose Benson. Noon ko nalasap ang tamis ng tagumpay. Hindi naging madali para sa akin ang iangkop ang aking sarili sa kalakalan ng politika dahil bagong-bago pa lamang ako sa masalimuot na mundong ito. Ngunit sa kabila ng katotohanang hindi ako kapanalig sa politika ng nooy kagalang-galang Mayor Nila Aguilio, hindi niya sinikil ang aking karapatang tumuligsa at magsalita sa mga pagkakataong hindi ako sangayon sa kanyang pamamaraan ng panunungkulan. Bagkus ay hindi niya pinagkait sa akin at patuloy niya akong sinuportahan sa mga programang bayan dahil nalalaman niya sa kabila ng aming pagkakaiba ng pananaw ay ramdam niyang iisa naman ang aming layuning makatulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. Noong 2007 ay umarap ako sa bayan bilang kandidato sa pangalawang punong bayan. Ang aking mga naging katunggali noon, panahon yon, ay ang kagalang-galang ABC President, si Beriano Hain, at ang kagalang-galang Dr. Benji Perosal. Tayo. Dito ko naman naramdaman ang pait ng pagkabigo. Ngunit sa kabila ng aking pagkadapa, ay nanatili akong nananampalataya sa ating mga kababayan dahil sa ilalim ng panunungkulan ni Dr. Benji, alam kong nasa mabuting kamay ang bayan dahil karapat-dapat siyang maglingkod. Ang pagkabigong ito ang nagsilbing hamon sa akin upang hubugin at pagalingin pa ang aking sarili upang maging karapat-dapat sa muling pagtitiwala ng ating mga kababayan. Dumating ang halalan ng 2010 at ako ay nabigyan ng pambihirang pagkakataong manungkulan muli bilang kasapi ng sangguniang ito. Sa simula pa lamang ay patid ko na ang aking kapalaran noong panahong yun. Dahil isang maliit na tinig lamang, hindi pinakinggan at kung minsan ay hindi pa binigyan daan ang mga pananaw ko dahil ito ay inuunahan na ng bungkahing hatiin ng mesa sa ngalan daw ng demokrasya. Hindi ko na nakita pa ang saysay ng pagkikipagtalastasan kung kaya pinili kong hindi na lamang lumahok sa karamihan ng pagpupulong noong sanggunian na yun. At marahil dahil na rin sa pagkauhaw ng ating mga kababayan na maging bahagi ng epektibong pamamahala sa bayan noong nakaraang taon, pinalad na magwagi ang 6 na konsehal na sina Konsehal Jaime Onofre Batallones, Konsehal Tito Fortunato Kalingal, Konsehal Benjamin del Rosario, Konsehal Jose Benson Aguilio, Konsehal Amelito Aguinaldo Alimagno, at ang inyong likod, Konsehal Diego Piña, upang maging bahagi ng reforma at pagbabagong ninanais ng bayan. Kasunod pa dito ang naging paninindigan ng dati si Konsehal Jelby Simpisaw na bago man lamang matapos ang kanyang termino bilang bahagi ng sangguniang itong kumakatawan sa mga kabataan ay piniling igit ang malawak na poder at kapangyarihan ng sanggunian alinsunod sa umiiral na batas. Sila ng mga dati kong katunggali sa pamumulitika ang siyang kabalikat ko ngayon sa pagtataguyod ng responsable at makatulungang panunungkulan. Yan ang katangian ng isang tunay na pinuno. Kayang-kayang isa-isang tabi ang pansariling pagkakaiba sa politika sa ngalan ng pangkalahatang kagalingan ng ating bayan. Kung kaya tayo ay umantong sa kasalukuyang sitwasyon na kung saan kabahagi ako ng tinig ng mayorya
ng sangguniang ito. At dahil sa pribilehiyong ito, hindi na ako nagsayang ng panahon na iharap sa kupulungan ito ang pagganap ng tungkulin upang magkaroon ng checks and balance sa pagitan ng sangay ng ehekutibo at lehislatibo. Ngunit sa mata ng mga kaalyado ng ating punong lungsod, nais daw lamang naming humingi ng pera at sasakyan kapalit ng aming pagsang-ayon. Bukod pa dito, upang ipitin ng sanggunian kung ano-anong kasinungalingan ang ibinabato sa atin, na tayo daw ang dahilan kung bakit lumiliit ang ibinigay na tulong sa ating mga naghihikawas na kababayan at mga senior citizen. Ang sanggunian daw ang dahilan kung bakit walang kolektong magawa ang pamahalaan at ang sanggunian daw ang pumipigil sa kaunlaran ng bayan. Lubayan na natin ito. Sinuri at binalangkas ng sanggunian ang taunang budget at may mga panukalang minarapat na alisin at bawasan dahil hindi ito naaayon at sumasalamin sa mga programang makabubuti sa ating bayan sa aspetong pangkalusugan, pangkarunungan at pangkabuhayan. Ngunit sa kahulihan ay nanaig pa din ang kagustuhan ng ating punong lungsod dahil hindi na-override ang kanyang veto. Ngunit wala tayong magagawa. Ito ang diwa ng demokrasya. Ang mas nakakalungkot pa dito, sa lahat ng patawag ng sanggunian sa mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang maging katuwang sa batas, walang sino man ang dumadalo dito dahil sa pagbabawal daw ng mga namumuno sa tanggapan ng punong lungsod. Sa kabila ng mga paanyayang ito, ay walang sino man ang nagbigay na katanggap-tanggap na paliwanag kung bakit hindi sila dumadalo. May nakapanayam ako na pinuno ng isang tanggapan na humiling na huwag nang sabihin ng kanyang pangalan na kung siya daw ay dumalo nung nakaraang pagpupulo ng aking komite, sinigawan daw siya, pinagalitan at sinabihang huwag na muling dadalo sa mga patawag ng sanggunian. Anong klaseng panunungkulan ito? Tahasang niyuyurakan at dinuduraan ang institusyon ng sanggunian. Sa kabila nito, may kasamahan pa rin tayong pinagkikipit balikat lamang ito. Ngunit ang panawagan ko sa inyo, alam kong wala kayong dahilan para magmalasakit sa akin. Ngunit sana ang dignidad at dangal ng sanggunian ang pagmalasakitan ninyo. Sa tamang yugto ng pagpupulong natin, Mr. Chairman, magmumungkahi ako na isumite ang ating katitikan patungkol sa paganyaya sa mga ginagalang nating mga pinuno ng mga tanggapan sa Civil Service Commission at Department of Interior and Local Government upang pag-aralan kung may nilalabag pa silang alituntunin ng Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sang-ayon sa nasabing batas, sinasabi sa Section 4, Norms of Conduct of Public Officials and Employees. Every public official and employees shall observe the following as standards of personal conduct in the discharge and execution of official duties. Imumungkahi ko din pong ating idulog sa Civil Service Commission kung may gross neglect of duty o iba pang kapabayaan alinsunod sa Section 46, Rule 10 of the Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service, Resolution Number 1101502, promulgated November 18, 2011. Gaya ng nauna ko ng mga nabanggit, hinahamon ko ang sino man nagsasalita ng kasiraan sa aking katauhan at sa katauhan ng aking mga kasamahan sa isang harapang talakayan. Saksi ang ating bayan upang lumabas sa katotohanan. Pagod na akong makarinig ng mga paninira na yumuyurak sa akin at sa apelyidong matagal nang pinangangalagaan ng aming angkan. Kung sa tingin ninyo ay mananatili na lamang akong tahimik, ay nagkakamali kayo. Ipakita natin sa ating mga kababayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan dahil tungkulin natin bilang mga halal ng bayan ang ipaalam sa ating mga kababayan ang tunay na nagaganap sa ating bayan. Walang puwang sa paglilingkod sa bayan
ang mga taong mapalindang at inililigaw ang mamamayang kanyang pinaglilingkuran at lalong walang karapatang maglingkod sa bayan ng kakuyaw ang sinungaling. At kung hindi naman ninyo kayang panindigan ang inyong ikinakalat at sinungalingan, ay tumahimik na lamang kayo at kumilos para sa kagalingan ng ating bayan at tumulong upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Masdan natin ang lipunang ating ginagalawan. Mayaman sa batas ang ating bansa at ang ating bayan, ngunit kulang na kulang naman sa pagpapatupad. Mas mahalaga pa ba ang pagpapatayo ng pambayang katayan at bagong pamilihang bayan kaysa sa kapakanan ng kabataan sa maayos na edukasyon, sa maayos na kabuhayan ng ating mga mamamayan, at pagsiguro ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan? Inuulit ko, hayaan ninyo kaming sanggunian na gampanan ng aming tungkulin. Handa namin ganapin ang aming tungkulin, siguruhin na ang salaping bayan ay tama ang pinupuntahan. Maraming salamat po, Mr. Chairman.